May mga bagay tungkol sa tao na hindi natin gustong marinig. Mga katotohanang kapag nalaman mo, maaring mabago ang paraan ng pagtingin mo sa mga kaibigan mo, pamilya mo, relasyon mo, at maging sa sarili mo. Dahil ang pinakamahirap, tanggapin tungkol sa mundo ay hindi lahat ng tao ay tulad ng iniisip natin. Minsan, ang taong pinakamalakas tumawa kasama mo ay siya rin ang taong may tinatagong inggit. Minsan, ang taong nagsasabing susuportahan ka kahit anong mangyari ay siya rin ang unang mawawala kapag wala ka ng pakinabang. At minsan, ang pinakamalaking kalaban mo ay hindi ibang tao, kundi ang sarili mong ilusyon tungkol sa kung paano dapat gumana ang mundo. Maraming tao ang nabubuhay sa isang magandang kasinungalingan. Naniniwala sila na kapag mabuti sila sa lahat, magiging mabuti rin ang lahat sa kanila. Na kapag tapat sila, magiging tapat din ang ibang tao. Na kapag minahal nila ng buong puso ang isang tao, hindi sila kailanman sasaktan. Pero habang tumatanda tayo, unti-unti nating natututunan ang isang bagay. Hindi lahat ng tao ay gumagalaw base sa kabutihan. May mga taong gumagalaw dahil sa pansariling interes. May mga taong nagbabago depende sa kung ano ang makukuha nila. May mga taong mabait lamang kapag convenient para sa kanila. At hindi ito tungkol sa pagiging negatibo. Hindi ibig sabihin nito na lahat ng tao ay masama. Ang ibig sabihin nito ay kailangan nating maintindihan ang tunay na kalikasan ng tao para hindi tayo madaling masaktan, malinlang o manipulahin. Dahil ang taong hindi nakakaintindi sa ugali ng tao ay madalas nagugulat sa mga bagay na matagal nang ipinapakita sa kanya. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga masakit na katotohanan tungkol sa tao. Mas na natin mahirap tanggapin, pero kapag naintindihan mo, mas magiging kalmado ka, mas magiging matalino sa pakikitungo, at mas magiging malakas bilang isang tao dahil ang tunay na karunungan ay hindi ang malaman kung paano maging mabait sa lahat. Ang tunay na karunungan ay malaman kung sino ang dapat mong pagkatiwalaan, sino ang dapat mong iwasan, at paano mo po protektahan ang sarili mo habang nananatiling mabuting tao. Una, mas masaya ang ilang tao sa pagkabigo mo kaysa sa tagumpay mo. Isa sa pinakamahirap tanggapin tungkol sa tao ay ito. Hindi lahat ng taong nakangiti kapag umaangat ka ay masaya talaga para sa iyo. Minsan, ang pinakamalaking pagsubok sa buhay ay hindi ang pagkabigo, kundi ang malaman kung sino ang tunay na masaya kapag nagtagumpay ka. Dahil maraming tao ang kayang samahan ka kapag pareho kayong nasa parehong level. Pero kapag nagsimula kang umangat, kapag nagsimula kang magbago, kapag nagsimula kang magkaroon ng mas magandang buhay, doon mo makikita ang tunay na reaksyon nila. May mga tao na magiging proud sa iyo, pero mayroon ding biglang magiging malamig, biglang mawawala. Biglang may masasabi, biglang hahanap ng dahilan kung bakit hindi naman ganoon kalaki ang achievement mo. Bakit nangyayari ito? Dahil may tinatawag ang psychology na social comparison. Natural sa tao na ikumpara ang sarili niya sa ibang tao. Kapag may nakita tayong taong successful, dalawang bagay ang pwedeng mangyari. Una, ma-inspire tayo. Pangalawa, makaramdam tayo ng insecurity. At kapag hindi marunong kontrolin ng isang tao ang insecurity niya, minsan lumalabas ito bilang inggit. Hindi niya sasabihin, masakit sa akin na nakikita kitang umaangat. Sa halip, sasabihin niya, nagkataon lang naman. May connection ka lang. Madali lang naman ginawa mo. Hindi naman talaga impressive yan. Minsan hindi dahil mali ang ginawa mo, kundi dahil ang success mo ay nagpapaalala sa kanila ng mga bagay na hindi nila nagawa. Practical example. Isipin mo may dalawang magkaibigan. Pareho silang nagsimula sa maliit na trabaho. Pareho silang may pangarap. Pero yung isa nagsimulang mag-aral ulit pagkatapos ng trabaho. Nag-invest sa sarili. Natutong magbagong skills. Makalipas ang ilang taon, na-promote siya. Mas mataas na sahod. Mas magandang opportunity. Noong una, supportive ang kaibigan niya. Pero habang tumatagal, napapansin niyang iba na ang pakikitungo. Kapag nagkukwento siya tungkol sa trabaho, hindi na interesado. Kapag may achievement siya, parang binabawasan. Kapag may magandang balita siya, may kasunod agad na negatibong komento. Maswerte ka lang. Hintayin mo, baka bumaba rin yan. Pareho lang naman tayo dati. Ang masakit dito, minsan hindi ito galing sa kalaban. Galing ito sa taong akala mo kakampi mo. Pangalawa,
Hindi lahat ng taong nagmamahal sa iyo ay alam kung paano ka pahalagahan. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng tao ay ang isipin na kung mahal ako ng isang tao, hindi niya ako sasaktan. Pero ang realidad, posibleng mahal ka ng isang tao at sabay nasaktan ka niya. Posibleng may malasakit siya sa iyo, pero hindi niya alam kung paano ka tratuhin ng tama. Dahil ang pagmamahal at emotional maturity ay dalawang magkaibang bagay. Maraming tao ang marunong magmahal, pero kakaunti ang marunong magmahal ng responsable. Pag-ibig ay hindi lang emosyon. Maraming tao ang iniisip na ang pagmamahal ay tungkol lamang sa nararamdaman. Kapag mahal kita, gagawin ko lahat. Kapag mahal kita, hindi kita iiwan. Kapag mahal kita, ikaw lang. Pero ang totoong pagmamahal ay hindi lang salita. Ito ay behavior. Ito ay consistency. Ito ay respeto. Dahil ang isang tao ay maaring sabihin na mahal ka niya, pero kung palagi kanyang minamaliit, kung hindi niya nire-respeto ang boundaries mo, kung ginagamit ka niya kapag kailangan ka lang, kailangan mong tanungin, pagmamahal ba talaga ito o attachment lang? Practical example, pamilya. Minsan nangyayari ito sa pamilya. May mga magulang na mahal ang anak nila, pero dahil sa sariling takot o paniniwala nagiging sobrang kontrolado sila. Halimbawa, may anak na gustong piliin ang sariling career, pero pinipilit siya ng pamilya sa isang path na hindi niya gusto. Sasabihin nila, gusto lang namin ang best para sa iyo. At maaaring totoo iyon, pero ang problema, ang pagmamahal na walang pag-intindi ay maaaring maging pressure. Ang pag-aalala na walang respeto sa choice ng tao ay maaaring maging pagkontrol. Practical example, relationship. Isipin mo naman ang isang relasyon. May isang tao na sobrang attached sa partner niya. Takot siyang mawala ang taong iyon. Kaya ginagawa niya lahat, pinapatawad lahat, tinatanggap lahat. Kahit paulit-ulit na siyang nasasaktan, sinasabi niya sa sarili, mahal ko kasi siya. Pero minsan, hindi na pagmamahal ang dahilan. Takot na ang dahilan. Takot maiwan, takot magsimula ulit, takot mag-isa. At kapag hinayaan mong ang takot ang magdesisyon para sa iyo, maaari mong tanggapin ang mga bagay na hindi mo dapat tanggapin. Deep inside, ang isang mature na tao ay natututong ihiwalay ang dalawang bagay. Mahal ba ako ng taong ito? At maganda ba para sa akin ang paraan ng pagmamahal niya? Dahil hindi lahat ng pagmamahal ay nakakatulong. May pagmamahal na nagpapalakas, may pagmamahal na nagtuturo. Pero mayroon ding pagmamahal na unti-unting sumisira sa confidence mo. Pangatlo, karamihan ng tao ay mas pinipili ang komportable kaysa totoong paglago. Ito ang isa sa pinakamahirap tanggapin tungkol sa tao. Maraming tao ang nagsasabing gusto nilang magbago, pero kakaunti ang handang gawin ang kailangan para magbago. Maraming tao ang gustong magkaroon ng magandang katawan, pero ayaw nilang maranasan ang hirap ng training. Maraming tao ang gustong yumaman, pero ayaw nilang matutong mag-manage ng pera. Maraming tao ang gustong magkaroon ng magandang career, pero ayaw nilang dumaan sa proseso ng pag-aaral at pagkakamali. Ang problema ng karamihan, gusto nila ang resulta, pero ayaw nila ang proseso. Bakit takot ang tao sa pagbabago? Dahil ang utak ng tao ay natural na naghahanap ng seguridad. Mas gusto ng utak natin ang pamilyar kahit hindi ito maganda, dahil ang pamilyar ay predictable. Kahit isang trabaho na kinamumuhian mo, kahit isang relasyon na hindi na healthy, kahit isang lifestyle na pumipigil sa paglago mo, minsan pinipili pa rin ito ng tao. Dahil alam na nila kung ano ang aasahan, samantalang ang pagbabago ay may kasamang uncertainty. At ang uncertainty ay nakakatakot. Practical example, career. Isipin mo ang isang empleyado, alam niyang may potential siya, alam niyang kailangan niyang matuto ng bagong skills para magkaroon ng mas magandang opportunity. Pero taon-taon sinasabi niya, next month na lang ako mag-aaral. Kapag mas konti na workload ko, kapag may oras na ako. Lumipas ang 5 taon, pareho pa rin ang sitwasyon niya. Hindi dahil wala siyang pagkakataon, kundi dahil palagi niyang hinihintay ang perfect moment. Ang hindi niya naintindihan, walang perfect moment. Ang mga taong umaangat ay hindi dahil wala silang takot. Umaangat sila dahil kumikilos sila kahit may takot. Practical example, health. Maraming tao ang gustong maging healthy. Gusto nilang pumayat. Gusto nilang maging fit. Gusto nilang magkaroon ng energy. Pero kapag dumating ang oras na kailangan ng bawasan ng unhealthy habits, doon nagkakaroon ng dahilan. Minsan lang naman, bukas na lang.
pag may motivation na ako. Pero ang totoo, hindi motivation ang unang kailangan. Disiplina ang kailangan dahil ang motivation ay nawawala. May mga araw na gusto mong gawin ang tama. May mga araw na ayaw mo. At doon nasusukat ang commitment. Panghuli, ang tunay na karunungan ay pag-intindi sa tao at sarili. Sa pagtatapos ng video na ito, may isang bagay tayong kailangang tandaan. Ang pag-unawa sa madilim na bahagi ng human nature ay hindi para maging masama tayong tao. Hindi ito para matutunan nating gamitin ang iba. Hindi ito para mawalan tayo ng tiwala sa lahat. Ang tunay na layunin ng pagkilala sa mga katotohanang ito sumay para maging mas matalino tayo sa pakikitungo sa mundo. Dahil ang buhay ay hindi lamang tungkol sa pagiging mabuting tao, ito rin ay tungkol sa pagiging isang taong may sapat na kamalayan para protektahan ang sarili. Matutunan mong tanggapin na hindi lahat ng tao na kasama mo ngayon ay kasama mo hanggang dulo. May mga taong darating para mahalin ka. May mga taong darating para turuan ka. May mga taong darating para ipakita sa iyo kung ano ang hindi mo dapat tanggapin. At lahat ng iyon ay bahagi ng paglago. Huwag mong hayaang ang masamang karanasan ang gawing mapait ang puso mo. Gawin mo itong dahilan para maging mas maingat, mas malakas, at mas malalim ang pangunawa mo sa buhay. Dahil ang pinakamalakas na tao ay hindi yung taong walang pinagdaanan. Ang pinakamalakas na tao ay yung taong maraming pinagdaanan pero pinili pa ring maging mabuti. Matutong kilalanin ng tao. Pero huwag mong kalimutang kilalanin ang sarili mo. Alamin kung kailan magbibigay. Alamin kung kailan lalayo, alamin kung kailan lalaban, at higit sa lahat, alamin kung kailan pipiliin ang sarili mo. Dahil sa huli, hindi mo kontrolado kung paano kikilos ang ibang tao. Hindi mo kontrolado kung sino ang mananatili. Hindi mo kontrolado kung sino ang aalis, pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. Kontrolado mo kung anong klaseng tao ang pipiliin mong maging. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag mo lang itong panoorin at kalimutan. I-apply mo ito sa totoong buhay. Pagmasdan mo ang mga tao sa paligid mo, hindi para husgahan sila, kundi para mas maintindihan sila. At higit sa lahat, gamitin mo ang mga aral na ito para mas maintindihan ang sarili mo. Kung naniniwala kang may mga katotohanang dapat marinig ng ibang tao, i-share mo ang video na ito. Baka may isang taong kailangan marinig ang mensaheng ito ngayon. Kung gusto mo pa ng mas malalim na pagtalakay tungkol sa human nature, psychology, self-improvement, at mga bagay na hindi madalas pinag-uusapan ng karamihan, siguraduhin mong nakasubscribe ka sa The 1% Stoic. Dito natin pag-aaralan ang mga ideya na makakatulong sa atin para maging mas disiplinado, mas matalino, at mas handa sa realidad ng buhay. At tandaan mo, hindi mo kailangang maging perpekto para maging mas malakas. Kailangan mo lang maging mas aware kaysa sa dati. Dahil ang taong may tamang kaalaman ay hindi madaling manipulahin